Kagagaling lang sa operasyon, binato si Eliza ng annulment papers ng asawa para pakasalan ang kabit. Tinapakan niya ang dangal ng pamilyang Montenegro at sumumpang pagbabayarin sila gamit ang lihim na sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang mga traidor ba ay babagsak o may mas malupit pang ganti na naghihintay sa kanila? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala sa pag-ibig at katatagan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang babae. Sabi nila, ang kasal ay isang sagradong pangakong panghabang buhay. Ngunit paano kung ang mismong taong nangako sa iyo sa harap ng altar ang siyang unang dudurog sa iyong puso sa panahong pinakakailangan mo siya? Ang unang gumising kay Eliza Reyes ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang pamilyar na amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptiko at kalungkutan na kumapit na sa kanyang balat sa mga nakaraang taon. Idinilat niya ang kanyang mga mata, naramdaman ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan at ang pamilyar na kirot sa kanyang sinapupunan. Isang kirot na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Ang kirot ng kawalan. Muli, nabigo siya. Pang-apat na beses. Ang maliit na anghel na inalagaan niya sa loob ng ilang buwan ay muling kinuha sa kanya. Lumingon siya sa kanyang tabi. Umaasang makikita ang kamay ng kanyang asawa, si Julian, na handang hawakan ang kanya. Ngunit ang nakita niya ay si Julian na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat ay tuwid at tila hindi maabot. 6 na taon na silang kasal, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ni Eliza ay mas malayo pa ito sa kanya kaysa sa buwan. Julian, mahinang tawag niya. Garalgal ang kanyang boses. Dahan-dahan itong lumingon. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Walang simpatiya sa mga mata. Tanging isang malamig na distansya na hindi pa niya nakita kailanman. May dala itong isang folder na gawa sa mamahaling leather. "Gising ka na pala," sabi nito sa isang tonong walang emosyon na tila ba isang estranghero lamang ang kausap. Lumakad ito palapit sa kama, hindi para alalayan siya o haplusin ang kanyang buhok, kundi para ilapag ang folder sa maliit na mesa sa tabi niya. Binuksan nito iyon at inilabas ang ilang piraso ng papel. "Kailangan mong pirmahan to, Eliza." Sinubukan ni Elizang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang pumigil sa kanya. Napangiwi siya. "Ano iyan, Julian? Papeles para sa ospital?" Umiling si Julian, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. "Annulment papers." Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Eliza ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tinitigan niya ang asawa, naghahanap ng kahit anong pahiwatig na nagbibiro lamang ito. Isang masamang panaginip. Ngunit ang mukha ni Julian ay blanko. Isang maskarang hindi niya mabasa. "Ano? Julian, hindi kita maintindihan," nanginginig niyang sabi. "Kakawala lang ng anak natin. Ngayon mo pa to gagawin?" "Hindi na to uubra, Eliza," mariing sabi ni Julian. Ang bawat salita ay tila isang patalim. 6 na taon, 4 na beses. Ang pamilya ko, kailangan nila ng tagapagmana, isang anak na lalaki, at hindi mo yun kayang ibigay. Sa likod ni Julian, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang biyenan niyang si Adelaida Montenegro, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang mukha ay puno ng paghamak. Ang presensya pa lang nito ay sapat na para palamigin ang buong silid. "Narinig mo ang anak ko, Eliza," sabi ni Adelaida. Ang boses ay kasing talim ng tingin. "Tapos na ang pagpapanggap. Isa kang kahihiyan sa pangalan ng mga Montenegro. Isang baog na babae na walang ibang idinulot kundi kabiguan." Ang bawat salita ay isang sampal. Napuno ng luha ang mga mata ni Eliza, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Tumingin siya kay Julian, nagmamakaawa. "Julian, please! Di ba't nangako tayo sa isa't isa?"
Biglang nag-flashback sa isip niya ang araw ng kanilang kasal. Nakikita niya si Julian sa dulo ng altar, nakangiti, ang mga mata ay nangungusap ng purong pagmamahal. Naririnig niya ang mga pangako nito. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at aalagaan kita, Elisa. Hanggang sa huling hininga ko, nasaan na ang lalaking iyon? Ang lalaking handang talikuran ang lahat para sa kanya? Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero, isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Wala nang halaga ang mga pangako kung hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo bilang asawa. Malamig na tugon ni Adelaida na tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang tanging tungkulin mo ay bigyan ng apo ang pamilyang ito at nabigo ka. Kaya pirmahan mo na yan para matapos na. Kinuha ni Julian ang isang ballpen mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng mga papel. Pirmahan mo na, Elisa, para sa ikabubuti ng lahat. Tumingin si Elisa mula sa walang pusong mukha ng kanyang biyenan patungo sa malamig na mukha ng kanyang asawa. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya ay dahan-dahang napalitan ng galit. At pagkatapos ay ng isang malalim na sakit na halos hindi na niya kayang dalhin. Wala nang natira. Ang pamilyang pinangarap niya, ang pag-ibig na inakala niyang panghabambuhay, lahat ay naglaho na parang bula. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang ballpen. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Tinitigan niya ang linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, Elisa Reyes Montenegro. Ilang sandali pa, ang apelyidong iyon ay hindi na magiging kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa papel at bahagyang nagpakalat ng tinta sa kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas. At pagkatapos, sa gitna ng matinding pighati, sa ibabaw ng kama kung saan dapat sana ay nagluluksa sila ng magkasama, nilagdaan ni Eliza ang katapusan ng kanilang pagsasama. Nang matapos siya, kinuha agad ni Julian ang mga papel. Tila natatakot na baka magbago pa ang isip niya. Wala itong sinabi. Walang salamat. Walang paalam. Tumalikod lamang ito at si Adelaida at sabay na naglakad palabas ng silid, iniwan si Eliza na mag-isa sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Napasandal si Elisa sa unan. Ang mga luha ay malaya ng dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang kanyang sarili, nararamdaman ang lamig at ang walang katapusang kawalan. Hindi pa natatagalan. Bumukas muli ang pinto. Ngunit hindi si Julian ang pumasok. Dalawang lalaking naka-uniformeng pang-security guard ng Montenegro Estate ang lumapit sa kanya. Ang isa ay may dalang isang maliit na maleta. Ang mga gamit niya. Inilapag nito iyon sa paanan ng kama. Ang isa namang guard ay nagsalita sa isang boses na walang anumang emosyon. Ginang Adelaida says, "You are no longer welcome at the Montenegro Estate. You have 1 hour to leave this hospital room." Habang nakatayo sa harap ng salamin sa banyo, isang estranghera ang tumitig pabalik sa kanya. Isang babaeng may maputlang labi, malalim na eye bags, at mga matang walang buhay, mga matang pagod ng umiyak. Ito na ba ang naiwan sa dating masayahing Elisa Reyes? Isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo. Hinila niya ang maliit na maleta at lumabas ng silid. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa kwartong iyon ay isang hakbang palayo sa buhay na kanyang binuo, sa mga pangarap na kanyang inalagaan. Pagsapit niya sa labas ng ospital, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang payong, wala siyang masasakyan, wala siyang pupuntahan. Nagsimula siyang maglakad nang walang direksyon. Ang malamig na ulan ay humahalo sa mainit na luhang muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagiging mga pahabang guhit sa kanyang paningin. Ang mga busina ay parang mga sigaw sa isang malayong mundo kung saan wala na siyang parte. Sa bawat kanto,
Sa bawat tawiran, isang madilim na kaisipan ang bumubulong sa kanyang isip. Para saan pa? Bulong ng isang boses sa kanyang utak. Wala ka ng asawa, wala ka ng anak, wala ka ng pamilya, wala ka ng silbi. Huminto siya sa gilid ng isang abalang kalsada. Isang malaking truck ang paparating. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. Napapikit siya. Handa nang tapusin ang lahat. Handa nang magpahinga. Ngunit bago pa man niya magawang ihakbang ang kanyang paa, isang matinding pagkahilo ang biglang umatake sa kanya. Ang buong paligid ay umikot. Ang mga ilaw ay naging isang malaking ipo-ipo ng kulay. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa basang semento bago siya nilamon ng kadiliman. Nagising si Eliza sa amoy ng alkohol. Nakahiga siya sa isang makitid na kama sa loob ng isang maliit na kwarto. Isang dekuryenteng bentilador ang umuugong sa isang sulok. May isang babaeng nasa katanghalang gulang, marahil isang nurse o doktor, ang nag-aayos ng dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. "Gising ka na, Ineng," sabi ng babae sa isang malumanay na boses. "Ako si Dr. Santos. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito sa aming maliit na klinika." Sinubukan ni Elisang magsalita. "Nasaan? Nasaan po ako?" "May isang mabuting loob na tricycle driver na nagdala sa'yo rito. Nakita ka raw niyang bumagsak sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan." Paliwanag ng doktora habang kinukuha ang kanyang blood pressure. "Sobra kang dehydrated at mukhang ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Kailangan mong magpalakas." Tumangulang si Elisa, masyadong pagod para magpaliwanag. Paano niya sasabihin na sa loob lamang ng ilang oras nawala sa kanya ang lahat? Tinitigan siya ng doktora ng may pag-aalala. "May isa pa akong napansin sa resulta ng mga paunang pagsusuri ko, Ineng. May posibilidad bang nagdadalang tao ka?" Ang tanong ay parang isang kidlat na gumising sa bawat natutulog na nerbiyos sa kanyang katawan. Umiling siya kaagad. Ang pait ay bumabalik sa kanyang lalamunan. "Hindi po. Imposible. Kakakunan ko lang po kahapon." Isang anino ng awa ang dumaan sa mukha ng doktora. "Ganoon ba?" Nakikiramay ako. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Minsan kasi, may mga kaso na... Hindi na narinig ni Elisa ang mga sumunod na sinabi ng doktora. Ang kanyang isip ay biglang lumipad pabalik. 1 buwan bago ang huli niyang pagdurugo. Lumipad ito pabalik sa isang malamig at payak na silid ng ibang klinika. Isang lihim na lugar na kahit si Julian ay walang kaalam-alam. Naalala niya ang kanyang desperasyon, ang pakiramdam na paubos na ang oras, ang huling pag-asa na baka sakaling mailigtas pa ang kanilang pagsasama. Sa huling pagkakataon, isinugal niya ang lahat. Lihim siyang sumailalim sa isang in vitro fertilization procedure gamit ang similya mula sa isang hindi kilalang donor. Iyon ang kanyang huling baraha, isang sikretong itinatago niya, naghihintay ng perpektong pagkakataon para sabihin kay Julian ang magandang balita na sa wakas, magkakaanak na sila. Ngunit ang pagkakataong yon ay hindi dumating. Ang trahedya ay muling kumatok sa kanilang pintuan. At ang lihim ay nanatiling isang lihim, ibinaon sa ilalim ng panibagong pagluluksa at ng masakit na paghihiwalay. Paano kung isang napakaliit na kislap ng pag-asa, isang nakakatakot, hindi ka pani-paniwalang pag-asa, ang nagsimulang sumibol sa kanyang durog na puso? "Doktora, pwede na po ba akong umalis?" Nanginginig niyang tanong. "Pero Ineng, kailangan mo pang magpahinga." "Pakiusap po." Sa kislap ng determinasyon sa mga mata ni Eliza, wala nang nagawa ang doktora kundi tumango. Tinanggal nito ang dextrose. Kinuha ni Eliza ang lahat ng natitirang pera sa kanyang pitaka. Ilang lukot na papel na halos hindi sapat at iniabot sa doktora. Pagkatapos ay humakbang siya palabas ng klinika
Ang kanyang mga paa ay mayroon ng bagong direksyon. Pumunta siya sa pinakamalapit na botika. Nanginginig ang kamay niyang iniabot ang bayad para sa isang pregnancy test kit. Pagkatapos ay naghahanap siya ng isang pampublikong banyo, isang lugar na marumi at masikip, ngunit sapat na para bigyan siya ng privacy. Ang sumunod na 2 minuto ay ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Bawat segundo ay isang paghihirap. Nakapikit niyang idinalangin ang lahat ng dasal na alam niya. Pakiusap, pakiusap, bigyan niyo ako ng dahilan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon, sa maliit na bintana ng plastik na aparato, nakita niya ito. 2 linya. Malabo ang isa, ngunit hindi maikakaila. 2 linya. Positibo. Hindi niya napigilan ang paghikbi. Napaupo siya sa maruming sahig ng banyo, hawak-hawak ang maliit na bagay na naglalaman ng kanyang buong kinabukasan. Umiyak siya ng umiyak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pighati. Ito ay mga luha ng takot, ng pagkalito, ng hiwaga. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. May isang buhay sa loob niya. Isang buhay na kanya lamang. Hindi isang Montenegro. Hindi isang tagapagmana. Isang munting nilalang na bunga ng kanyang desperasyon. Ngunit ngayon ay siyang tanging dahilan niya para mabuhay. Hindi kita pababayaan. Bulong niya sa hangin. Isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang sinumpaan sa harap ng altar. Poprotektahan kita, anak. Tayong 2 ang lalaban. Mula sa araw na yon, lahat ay nagbago. 5 taon ang lumipas. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at matamis na ensaymada ang bumabalot sa isang maliit, ngunit maaliwalas na panaderya na may pangalang Eliza Soven. Isang munting batang babae na may 2 nakapusod na buhok ang masayang nagkukulay sa isang mesa sa sulok. "Mommy, look! I drew our family," sigaw ng bata. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliza. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kapanatagan at pagmamahal. Nilapitan niya ang anak. "Wow, ang ganda naman yan, Sofia ko." Sa gitna ng tawanan nila, isang tunog ng kampanilya ang narinig mula sa pinto. "Welcome to Eliza's Oven." Masayang bati ni Eliza, hindi pa lumilingon. Ngunit nang humarap siya, ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang tray ng pandesal ay bumagsak sa sahig. Ang pumasok ay ang lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang lalaking sumira sa kanya. Si Julian Montenegro, 5 taon. Para kay Julian Montenegro, ang 5 taon ay isang mahabang, walang katapusang pagkakamali. Isang pagkakamali na araw-araw niyang pinagsisisihan sa bawat paggising niya sa isang malamig na kama sa tabi ng isang babaeng asawa niya lamang sa papel. Ang umagang yon ay nagsimula sa isang pamilyar na katahimikan. Si Cassandra, ang kanyang asawa, ay tahimik na kumakain ng almusal habang ang mga daliri ay walang tigil na gumagalaw sa screen ng kanyang telepono. Isang perpektong larawan ng isang modernong mag-asawa mula sa alta sosyedad, magkasama ngunit magkalayo. "My OBGYN called. Negative again," sabi ni Cassandra, hindi man lang inaalis ang tingin sa telepono. Walang emosyon. Parang nag-uulat lang ng panahon. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa dibdib ni Julian. "There's always next month," sagot niya. Alam na ang mga salitang yon ay hungkag at walang kahulugan. "Or maybe," sabi ni Cassandra. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. "The problem isn't me, Julian." Pagkatapos noon umalis si Julian. Sumakay siya sa kanyang kotse para takasan ang malaking bahay na parang isang ginintuang hawla. Habang nagmamaneho, tumawag ang kanyang ina. Hindi na niya kailangang tingnan ng screen para malaman kung sino ito. "Julian, nakausap ko si Cassandra.
Ano na naman ito? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kayong anak? Ang bungad ni Adelaida. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi mo ba naiintindihan? Pinagtatawanan na tayo. Ang tanging tagapagmana ng mga Montenegro hindi makabuo. Ma, please. Not now. Pakiusap ni Julian. Ang mga daliri ay humihigpit sa manibela. Huwag mong sasayangin ang sakripisyo ko. Tinanggal ko ang baog na babaeng iyon para sa'yo. Para sa pamilya natin. Tuparin mo ang obligasyon mo. Pinatay niya ang tawag. Napasuntok siya sa manibela. Ang galit at pagkasuklam, hindi sa kanyang ina, kundi sa sarili niya, ay sumisikip sa kanyang lalamunan. Sakripisyo. Iyon ang tawag ng ina niya sa ginawa nilang kalupitan. Nagmaneho siya ng walang direksyon, hinahayaan ang mga pamilyar na kalsada ng Maynila na maging isang malabong tanawin. Gusto lang niyang makalayo, makalimot. Ngunit habang lumiliko siya sa isang hindi pamilyar na kalye, isang maliit na karatula ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan na parang isang multo mula sa nakaraan. Eliza's Oven. Automatikong inapakan niya ang preno. Itinigil niya ang kotse sa tapat ng panaderya. Ang makina ay umaandar pa rin. Para siyang napako sa kinauupuan. Sa loob ng 5 taon, sinubukan niyang burahin ang pangalang iyon sa kanyang isip. Ngunit ngayon, narito ito sa harapan niya, nakasulat sa isang masayahin at kulot na letra. At pagkatapos, sa loob ng malinis na salaming bintana, nakita niya siya, si Eliza. Ang puso ni Julian ay biglang dumagundong. Nakasuot ito ng isang simpleng apron, ang buhok ay nakatali sa isang magulong messy bun. May ilang guhit na ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang paraan ng kanyang pagngiti habang inaayos ang mga tinapay sa estante ay parehong-pareho pa rin. Iyon ang ngiting minahal niya. Iyon ang ngiting winasak niya. Nakita niya itong lumingon at may tinawag. Isang maliit na batang babae, marahil ay nasa 4 o 5 taong gulang. Ang tumakbo palapit dito mula sa isang sulok. Hinaplos ni Eliza ang buhok ng bata at may ibinulong na nagpatawa sa munting anghel. Ang tawa ng bata ay hindi niya marinig, ngunit ang nangiti sa mukha ni Eliza, isang nangiting dalisay, masaya, at puno ng pagmamahal, ay parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Napatitig si Julian sa bata. Kulot ang buhok nito at bilugan ang mga mata. Sinubukan niyang hanapin ang sarili niya sa mukha nito, ngunit wala siyang makita. Pero nang ngumiti ang bata pabalik sa ina nito, nakita niya ito. Ang nangiti ni Eliza, parehong-pareho. Isang tanong ang biglang sumabog sa kanyang isip, isang tanong na nakakatakot at puno ng hindi kapanipaniwalang pag-asa. Kinuwenta niya sa kanyang isip. 5 taon. Posibleng-posible. Posible kayang anak ko siya? Biglang bumalik sa alaala niya ang eksena sa ospital. Ang malamig at walang awa niyang mga salita. Ang pagtalikod niya sa babaeng nagmamakaawa. Ang tingin ng pagtataksil sa mga mata ni Eliza. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julian na siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Isang halimaw, isang duwag. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pinatay niya ang makina ng kotse. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Bawat hakbang palapit sa pinto ng panaderya ay parang isang hakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nanginginig ang kamay niyang itinulak ang pinto. Isang kampanilya ang tumunog. Ang masayang usapan sa loob ay biglang natigil. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa silid. Nag-angat ng tingin si Eliza mula sa pag-aayos ng mga tray. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng takot at sa huli, ng isang malalim na galit na nakatago sa loob ng 5 taon. Ang hawak niyang tray ng mainit na pandesal ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. "Mommy?"
Tanong ng maliit na si Sofia. Nakatingin sa nagkalat na tinapay. Hindi gumalaw si Elisa. Hindi rin gumalaw si Julian. Nakatayo lang sila roon. 2 taong pinaghiwalay ng panahon at ng isang desisyong hindi na mababawi. Bago pa man may makapagsalita, isang lalaki ang lumabas mula sa kusina sa likod. Nagpupunas ng harina sa kanyang mga kamay. Matangkad ito at mukhang mabait. Nang makita niya ang tensyon sa silid at ang nanlalaking mata ni Eliza, agad siyang lumapit. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Eliza, isang kilos na puno ng pag-aalaga at proteksyon. Pagkatapos ay humarap siya kay Julian, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit matatag. "May I help you, sir?" Tanong ni Gabriel Santos. Ang boses ay magalang ngunit may diin, na tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Julian at ng pamilyang nasa harapan niya. Ang pagdating ni Julian Montenegro sa Eliza's oven ay parang isang malaking bato na inihagis sa isang payapang lawa. Ang mga alon ng tensyon at takot na nilikha nito ay patuloy na humahampas sa pampang ng bagong buhay na binuo ni Eliza. Nagbabantang sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa mga sumunod na araw, ang presensya ni Julian ay naging isang anino na laging nakabantay. Hindi na ito muling pumasok sa loob ng panaderya, ngunit palagi itong naroon. Nakikita ni Eliza ang kanyang itim at makintab na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Nakatigil doon ng ilang oras. Isang araw, habang pauwi sila ni Sofia, nakita niya itong nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan sila mula sa likod ng isang puno. Bawat sulyap, bawat pagkakataon na makita niya ang sasakyan ay nagbabalik ng lahat ng sakit. Ang takot na minsan na niyang naramdaman ay muling gumapang sa kanyang puso. Takot na baka kunin sa kanya ang lahat. Muli, isang hapon, habang nag-aayos si Eliza ng mga bagong luto na cake, isang delivery boy ang pumasok na may dalang isang napakalaking bouquet ng mga puting rosas. Ang paborito niyang bulaklak. Walang card, walang pangalan. Ngunit alam niya kung kanino galing. Ang pamilyar na halimuyak na minsan niyang minahal ay ngayon ay parang lason sa kanyang pang-amoy. "Sinong nagbigay, Mami? Ang ganda." Masayang tanong ni Sofia. Ngumiti si Eliza sa anak. Isang pilit ng ngiti. "Galing lang sa isang admirer ng mga tinapay natin, anak." Ngunit pagtalikod ni Sofia, kinuha niya ang mga bulaklak, dinala sa likod, at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Hindi nakaligtas kay Gabriel ang pagbabagong asal ni Eliza. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ang panginginig ng mga kamay nito tuwing may papasok na customer. Isang gabi, matapos nilang isara ang panaderya, habang tahimik silang nagkakape, hindi na siya nakatiis. "Eliza, nakikita ko siya," mahinang sabi ni Gabriel. Lagi siyang nasa labas. Napahigpit ang hawak ni Eliza sa kanyang tasa. "Hayaan mo na lang siya, Gab. Aalis din yan." "Paano kung hindi?" Giit ni Gabriel, ang boses ay puno ng pag-aalala. "May karapatan kang mabuhay ng payapa. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, hindi mo deserve to." Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Eliza. "Nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan ni Sofia." Ang init ng kamay ni Gabriel ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Eliza, ngunit hindi sapat para pawiin ang takot. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Binangungot siya. Muli niyang nakita ang sarili sa kwarto ng ospital, narinig ang malupit na mga salita ni Adelaida, naramdaman ang malamig na pagtalikod ni Julian. Nagising siyang humihingal, ang mga pisngi ay basa ng luha. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin si Julian. Kailangan itong matapos. Hinatid niya si Sofia sa daycare. Tinitiyak na ligtas ito sa loob bago niya harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang kotse ni Julian sa di kalayuan. Sa halip na iwasan ito, buong tapang siyang naglakad palapit. Nang makita siya ni Julian na papalapit, agad itong bumaba ng sasakyan. May bakas ng pag-asa sa mukha nito. "Eliza, salamat at
Anong kailangan mo, Julian? Putol ni Eliza sa sasabihin nito. Ang boses ay manosay matigas at walang emosyon. Natigilan si Julian. Gusto ko lang makita ka, kayo. Nakita mo na kami. Ngayon, pwede ka nang umalis, mariing sabi ni Eliza. Lubayan mo na kami. Wala ka ng karapatan sa buhay namin. May karapatan ako kung natigilan si Julian, tila nag-aalangang ituloy. Eliza, yung bata, si Sofia, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba siya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Eliza. Anak mo? Pagkatapos mo akong itaboy na parang basura dahil hindi kita mabigyan ng anak, ngayon ay aariin mo siya? Ang kapal ng mukha mo, Julian. Nagkamali ako, Eliza. Alam kong nagkamali ako. Desperadong sabi ni Julian, sinusubukang abutin ng kamay ni Eliza, ngunit mabilis niya itong iniwaas. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Wala kang babawiin dahil wala kang pag-aari dito. Sigaw ni Eliza. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Dahil sa susunod na makita kita, malapit sa anak ko, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis. Tumalikod si Eliza at nagsimulang maglakad palayo. Nanginginig ang buong katawan. Ngunit bawat hakbang ay isang paninindigan. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa isang sulok. Isa na siyang ina na handang pumatay para protektahan ang kanyang anak. Naiwan si Julian na nakatayo, parang isang estatwa, habang pinagmamasdan ang paglayo ng babaeng minsan niyang sinaktan. Ang pagtanggi ni Eliza imbes na itaboy siya ay lalo lang nagpatibay sa kanyang hinala. Mas lalo siyang naging determinado na alamin ang katotohanan. Sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, sa isang silid na nababalot ng dilim, pinapanood ni Adelaida Montenegro ang isang serye ng mga litrato sa kanyang tablet. Mga litratong kuha ng isang pribadong investigador. Mga litrato ni Eliza na masaya. Mga litrato ni Eliza kasama ang isang batang babae. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang investigador. Alamin mo ang lahat tungkol sa batang iyan. Utos niya, ang boses ay malamig at puno ng panganib. Pangalan, edad, kailan ipinanganak, lahat, at bilisan mo. Ibinaba niya ang telepono. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung totoo ngang may dugo ng Montenegro ang batang iyon, hindi siya papayag na manatili ito sa kamay ng isang babaeng itinapon na niya. Ang bata ay isang Montenegro. At lahat ng pag-aari ng Montenegro ay dapat bumalik sa kanila. Samantala, sa di kalayuan, sa loob ng kanyang kotse, tinawagan ni Julian ang kanyang abogado. May kailangan akong malaman, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong malaman kung paano ko mapapatunayan kung anak ko nga ang isang bata. Ang katahimikan sa buhay ni Eliza ay opisyal nang natapos. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na lamang nagbabantay. Nagsisimula na silang kumilos. Ang hapagkainan sa mansyon ng mga Montenegro ay laging marangya, ngunit palaging malamig. Para kay Julian, ang bawat hapunan kasama ang kanyang ina ay parang isang paglilitis kung saan siya palaging ang nasasakdal. Ngunit ang gabing iyon ay iba. May kakaibang kislap sa mga mata ni Adelaida, isang kislap ng tagumpay at panganib. Tahimik lamang si Julian na kumakain, ninanamnam ang alat ng pagkain na tila sumasalamin sa pait ng kanyang buhay. Naging abala ka nitong mga nakaraang araw, Julian. Basag ni Adelaida sa katahimikan, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. May bago ka na bang pinagkakaabalahan? Hindi sumagot si Julian. Alam kung saan patungo ang usapan. Dahil kung wala, pagpapatuloy ng ina. Baka gusto mong makita ang pinagkakaabalahan ko. Mula sa kanyang tabi, kinuha ni Adelaida ang isang brown envelope at walang seremonyang inihagis ito sa gitna ng mesa. Kumalat ang laman nito,
Isang koleksyon ng mga litrato. Mga litrato ni Elisa na tumatawa sa loob ng panaderya. Mga litrato ni Elisa na inaakbayan si Gabriel Santos at ang pinakamarami sa lahat, mga litrato ni Sofia habang naglalaro, kumakain ng ice cream at masayang nakakandong sa kanyang ina. Isang kaibig-ibig na bata, hindi ba? Sarkastikong sabi ni Adelaida. Halos kamukha ng ina. Sayang at hindi nagmana sa ama. Sino man ang ama niya. Napatiimbagang si Julian. Ma, itigil mo na to. Itigil? Tumawa si Adelaida, isang tawang walang saya. Ngayon pa na nagsisimula pa lang ang lahat. Julian, anong tingin mo sa akin, tanga? Akala mo ba hindi ko malalaman na nagpupunta ka sa lungga ng babaeng yon? Para kang asong ulol na bumabalik sa sarili mong suka. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan, sagot ni Julian. Ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Wala akong karapatan? Tumayo si Adelaida, ang mga palad ay nakadiin sa mesa. Ako ang ina mo, at ako ang nag-alis sa kahihiyan na idinulot ng baog na babaeng yan sa pamilya natin. At ngayon, ano to? Isang anak sa labas? Isa pang kahihiyan na kailangan kong linisin? Hindi mo pa alam kung kahit na hindi sa'yo yan, problema pa rin yan. Sigaw ni Adelaida. Baka gamitin niya yan laban sa atin. Baka humingi ng pera. Baka ipagkalat na anak mo yan para sirain ang pangalan natin. Sinubukan ni Julian na ipagtanggol si Elisa. Hindi ganyang klaseng tao si Elisa. Mahal ko siya noon, ma. Kung hindi lang dahil sa'yo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Julian, hindi mula sa palad ni Adelaida, kundi mula sa kanyang mga salita. Huwag na huwag mo akong sisisihin sa kahinaan mo. Kung tunay kang Montenegro, matagal mo nang tinupad ang obligasyon mo. Kung ayaw mong mapunta sa wala, ang lahat ng pinaghirapan ng ama mo, kung gusto mo pa ring matanggap ang mana mo, aayos ka. Ang banta ay malinaw. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan, lahat ng iyon ay nakasalalay sa kanyang pagsunod. Muling naramdaman ni Julian ang pagiging inutil. Ang binatang minsan ay handang talikuran ng lahat para kay Elisa ay matagal nang nawala. Pinalitan ng isang lalaking alipin ng kayamanan at takot. Napasandal na lang siya sa upuan, talunan. Kinabukasan narinig ni Julian ang kanyang ina na may kausap sa telepono sa loob ng library. Oo, tama ang narinig mo, sabi ni Adelaida sa kabilang linya. Dubihin mo ang upa. Kung hindi siya makabayad, palayasin mo. Simple lang. Oo, malaki ang ibabayad ko sa iyo para sa abalang ito. Nang sandaling iyon, alam ni Julian na nagsimula na ang kanyang ina sa marumi nitong laro. Naisip niya si Elisa, mag-isang lumalaban. Gusto niyang tumakbo, gusto niya itong bigyan ng babala. Ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. Ang imahe ng galit na mukha ng kanyang ina ay isang tanikalang pumipigil sa kanya. Ilang araw ang lumipas at ang mga epekto ng kamandag ni Adelaida ay nagsimula ng kumalat. Nalaman ni Julian mula sa kanyang investigador na biglang nagmahal ang upa sa pwesto ni Elisa. May mga dating customer din daw na biglang hindi na bumabalik matapos makarinig ng mga chismis na si Elisa ay isang immoral na babae na hindi alam kung sino ang ama ng kanyang anak. Gabi-gabi, binabagabag si Julian ng kanyang konsensya. Nagsasalin siya ng mamahaling alak sa kanyang baso. Umaasang malulunod nito ang kanyang pagkaduwag. Ngunit lalo lang nitong pinapalitaw ang katotohanan. Isa siyang walang kwentang lalaki. Isang gabi, habang nag-iisa si Julian sa kanyang opisina sa mansyon, pumasok si Adelaida na may ngiti ng isang general na nanalo sa isang digmaan. Huwag ka nang magmukmok dyan, sabi nito. Gumawa na ako ng paraan para mapabilis ang lahat. Anong ginawa mo? Tanong ni Julian, may kaba sa kanyang dibdib. Inilapag ni Adelaida ang isang kopya ng isang formal na liham sa mesa ni Julian. Galing ito sa kanilang pamilyang abogado.
Pinadalhan ko na siya ng sulat, sabi ni Adelaida, puno ng pagmamalaki. Isang imbitasyon para sa isang formal na pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng bata. Kinuha ni Julian ang sulat. Binasa niya ang mga salitang puno ng legal na terminolohiya, ngunit may iisang ibig sabihin, isang banta. Napatingin siya sa kanyang ina. Ang galit at pagkainutil ay nag-uumapaw sa loob niya. Gusto niyang sumigaw, magwala. Ngunit wala. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nawalan na siya ng kontrol. Ang digmaan ay hindi na lamang sa isip niya. Opisyal na itong idineklara ng kanyang ina. At si Elisa, kasama ang kanyang munting anak, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang sulat ay dumating isang Lunes ng umaga. Nakalagay ito sa isang mamahaling cream-colored na sobre. Ang pangalan ng isang kilalang law firm sa Makati ay naka-emboss sa ginto. Ang bigat ng sobre ay parang bigat ng isang sentensya. Alam ni Elisa, bago pa man niya ito buksan, na ito na ang simula ng digmaan. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng liham. Ang mga salita ay formal at malamig. Ngunit ang mensahe ay malinaw na isang banta na nakabalot sa legal na wika. Iniimbitahan siya para sa isang formal na pag-uusap tungkol sa kapakanan at kinabukasan ng batang si Sofia Reyes. Anong sabi? Tanong ni Gabriel, nakalalabas lang mula sa kusina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elisa, ang pagkawala ng kulay sa mga pisngi nito. Walang salitang iniabot ni Elisa ang sulat. Binasa ito ni Gabriel, at ang kaninang malumanay niyang mukha ay dahan-dahang tumigas. Hindi ka nila pwedeng pilitin. Alam nating hindi sila titigil, Gab. Sagot ni Elisa. Ang boses ay halos isang pabulong. Kilala ko si Adelaida. Kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para makuha yon. Kung ganoon, haharapin natin sila. Matatag na sabi ni Gabriel. Kinuha niya ang kamay ni Elisa. Pero hindi ka mag-iisa. Sasamahan kita. Dumating ang araw ng pakikipagkita. Ang biyahe papuntang Makati ay parang isang mahabang panaginip. Ang nagtataasang mga gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila mga dambuhalang bantay sa kaharian ng mga Montenegro. Isang mundong matagal nang tinalikuran ni Elisa. Ang opisina ng abogado ay nasa pinakamataas na palapag. Malamig ang hangin mula sa aircon at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng syudad sa labas. Nakaupo na si Julian sa loob, sa tapat ng isang malaking mahogany desk. Sa tabi nito ay si Attorney Sandoval, isang lalaking nasa edad 50 na may mga matang kasing lamig ng silid. Nang makita ni Julian si Elisa, may dumaang kislap ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya si Gabriel, sa likod nito, ang pagsisisi ay napalitan ng inis at selos. Maupo kayo, sabi ng abogado. Ang bawat salita ay tinimbang at walang emosyon. Umupo si Elisa. Si Gabriel ay tumayo sa likod ng kanyang silya. Ang mga kamay ay nakapatong sa balikat niya, isang tahimik na anunsyo ng suporta. Salamat sa pagdating, Miss Reyes, simula ni Attorney Sandoval. Gaya ng nakasaad sa sulat, nais lamang ng kliyente ko, si Mr. Julian Montenegro, na pag-usapan ang kinabukasan ng bata. Hindi nakatingin si Julian kay Elisa. Nakatitig ito sa kanyang mga kamay na magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Elisa, mahina niyang sabi, 5 taon na ang lumipas. Marami akong pinagsisihan. Nag-iisa ako ngayon. At sa tuwing naiisip ko na baka may isang bata, na baka may anak ako sa mundo, gusto kong bumawi. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko nais na guluhin kayo. Nais ko lang tumulong. Magbigay ng suporta. Bigyan si Sofia ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Isang magandang edukasyon, isang ligtas na tahanan, lahat ng bagay na nararapat sa kanya, lahat ng nararapat sa isang Montenegro. Isang tawang walang saya, mapait at puno ng sakit, ang kumawala sa lalamunan ni Elisa. Napatingin sa kanya ang lahat.
Buhay na hindi ko kayang ibigay? Ulit ni Elisa. Ang bawat salita ay may diin. Tumingin siya ng diretso kay Julian. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nasaan ka noong kailangan ko ng bubong na masisilungan? Nasaan ka noong wala akong pambili ng gatas? Nasaan ka, Julian, nung mag-isa kong itinataguyod ang anak ko mula sa pagtitinda ng kung ano-ano sa kalye? Natahimik si Julian. Naaalala mo pa ba ang mga sinabi ninyo sa akin sa ospital? Pagpapatuloy ni Elisa. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Na isa akong kahihiyan, isang baog na babae na hindi kayang tuparin ang tungkulin niya. At ngayon, babalik ka at sasabihin mong gusto mong maging ama? Para saan? Para may maipakita ka sa makapangyarihan mong ina? Sa bawat salitang binitiwan ni Eliza, lalong yumuyuko si Julian. Tila dinadagana ng bigat ng katotohanan. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Elisa, isang marahang pagpapaalala na nandyan siya. Humarap siya sa dalawang lalaki. Ang punto dito ay masaya at malusog si Sofia sa piling ng kanyang ina. Wala na kayong kailangang ibigay dahil buo na ang buhay nila. At hanggat narito ako, hinding-hindi ko hahayaang may manakit pa sa kanya. Ang kilos at mga salita ni Gabriel ang nagsilbing mitya sa natutulog na galit ni Julian. Bigla itong tumayo. Ang mga kamay ay ikinuyom. At sino ka para makialam dito? Sigaw ni Julian. Ang selos ay hindi na maitago sa kanyang boses. Wala kang alam sa pinagdaanan namin. At wala kang karapatan sa anak ko. Anak mo? Ganting sigaw ni Elisa. Tumayo na rin siya para harapin ito. Wala kang anak dito, Julian. Ang silid ay napuno ng sigawan at mabibigat na emosyon. Ang salpukan ng mga pusong nasaktan, nagagalit at nagtatanggol. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumutol sa lahat. Kalmado, malamig, at may awtoridad. Tama na yan, sabi ni Attorney Sandoval, na kanina pa tahimik na nanonood. Tumingin siya kay Elisa. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. Miss Reyes, naiintindihan namin ang iyong sentimiento. Ngunit handa si Mr. Montenegro na magsampa ng kaso para sa kustodya ng bata. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Elisa. But first, pagpapatuloy ng abogado, we will need to formally establish paternity through a DNA test. DNA test. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Eliza na parang isang bala ng baril. Mas matindi pa sa sampal, mas masakit pa sa anumang masasakit na salitang natanggap niya mula sa mga Montenegro. Para siyang biglang nabingi. Ang marangyang opisina, ang mukha ng abogado, ang nag-aalalang tingin ni Gabriel, lahat ay biglang naging isang malabong imahe. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang sikretong itinatago niya sa loob ng 6 na taon. Ang sikretong pundasyon ng buong buhay niya. Ang sikretong malapit ng sumabog. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Ngunit parang galing ito sa napakalayong lugar. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang desperadong bulong. Hindi. Hindi kami papayag. Tumingin sa kanya si attorney. Sandoval. Ang mukha ay hindi nagbabago. Miss Reyes, karapatan po yon ng kliyente ko. Kung tunay po na wala kayong itinatago, wala naman po sigurong masama kung sinabi ng hindi. Sigaw ni Elisa. Ang boses ay puno ng takot na ngayon lang narinig ni Gabriel. Tumalikod siya. Hinila si Gabriel papalabas. Umalis na tayo dito, Gab. Please, umalis na tayo. Nataranta si Gabriel sa biglaang reaksyon ni Elisa. Hinayaan niya ang sarili na magpahila palabas ng opisina, papalabas ng gusali, hanggang sa makarating sila sa parking lot. Doon, sa tabi ng luma nilang sasakyan, napasandal si Elisa. Humihingal na parang tinakbo ang 1 milya. Ang mukha niya ay putlang-putla. Elisa, anong problema?
Nag-aalalang tanong ni Gabriel, hinawakan ang kanyang mga braso. Okay ka lang? Huwag kang matakot. Hindi nila tayo mapipilit kung walang court order. Ngunit hindi maalis sa isip ni Eliza ang posibilidad. Court order. Alam niyang kayang-kaya iyong makuha ng mga Montenegro. Ang kanilang pera at impluensya ay kayang bilhin ang lahat. Hindi mo naiintindihan, Gab, sabi ni Eliza. Nanginginig ang boses. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi pwedeng magkaroon ng test. Bakit? Eliza, sabihin mo sa akin. Pakiusap ni Gabriel. Alam kong may iba pa. Ano ang kinakatakutan mo? Tumingin si Eliza sa mga mata ni Gabriel, ang mga matang laging nagbibigay sa kanya ng lakas at kapanatagan. Ngunit ngayon, hindi niya kayang salubungin ang mga tingin nito. Dahil paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya aaminin na ang buhay na binuo nila, ang pamilyang itinuring na rin nitong sarili, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan? Hindi siya makasagot. Umiwas siya ng tingin at umiyak na lamang. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Eliza ay naging isang impyerno ng pagkabalisa. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat sulat na dumarating ay parang isang hatol. Si Julian, na tila naging mas agresibo dahil sa pagtanggi niya, ay walang tigil sa pagtawag. Minsan, nagmamakaawa. Minsan, nagbabanta. Ano ba ang itinatago mo, Eliza? Sabi nito sa isang tawag. Bakit ayaw mo, lalo mo lang pinapatunayan na may karapatan ako? Sabihin mo na ang totoo. Pati si Adelaida ay kumilos na rin. Isang gabi, may kumatok sa pinto ng apartment nila. Isang babaeng nakapormal na kasuotan, isa sa mga tauhan ni Adelaida. Nag-abot ito ng isang alok, isang tseke na may napakalaking halaga, sapat para bumili ng bahay at magtayo ng mas malaking negosyo. Sabi ni Ginang Montenegro, tanggapin mo na raw ito. Sabi ng babae, at bilang kapalit, hayaan mong makilala ng bata ang tunay niyang pamilya. Isang pamilyang mayaman, isang pamilyang makakapagbigay sa kanya ng lahat. Isinara ni Eliza ang pinto sa mukha ng babae, ngunit ang alok ay nanatili sa kanyang isip. Ang tukso na takasan ang lahat ng ito. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Sofia na mahimbing na natutulog, ang bigat ng kanyang sikreto at ang takot sa hinaharap ay tuluyang dumagan sa kanya. Niyakap niya ang kanyang anak. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa noon. Ngunit paano siya magsisisi sa isang bagay na nagbigay sa kanya ng pinakamamahal niyang kayamanan? Ang pagmamahal niya kay Sofia ay totoo. Ang pamilyang binuo nila ni Gabriel ay totoo. Ngunit lahat ng iyon ay nakasabit sa isang sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Dumating ang kinatatakutan niya makalipas ang isang linggo. Isang opisyal na sulat mula sa korte, isang petisyon na inihain ni Julian Montenegro. At sa dulo nito, isang utos mula sa hukom, isang mandatoryong DNA nakatakda sa susunod na linggo. Hawak-hawak ni Eliza ang papel. Ito na. Ito na ang katapusan. Wala na siyang matatakbuhan. Ang kasinungalingan na binuo niya para protektahan ang kanyang anak ay siya na ring mismong sisira sa kanila. Ang court order ay hindi lamang isang piraso ng papel. Para kay Eliza, ito ay isang pader na unti-unting lumalapit para ipitin siya. Sa bawat araw na lumilipas, ang pader ay mas bumibigat, ninanakaw ang hangin sa kanyang baga, ninanakaw ang liwanag sa kanyang mga mata. Tumigil siyang magbukas ng panaderya. Ang amoy ng bagong lutong tinapay na dati nagbibigay sa kanya ng saya ay napalitan ng amoy ng lumang kape at takot. Hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog. Ang gabi ay isang mahabang paghihirap kung saan ang bawat anino ay nagiging si Adelaida. Ang bawat ugong ng hangin ay nagiging boses ni Julian. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pagtingin sa natutulog na mukha ni Sofia. Ngunit kasabay ng pagmamahal ay ang matinding kirot ng konsensya.
Nagsinungaling siya para bigyan ng magandang buhay ang anak niya. Ngunit ang kasinungalingan din na yon ang naglagay sa kanila sa panganib na ito. Isang hapon, hindi na niya kinaya ang bigat sa loob ng kanilang maliit na apartment. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang humingi ng tulong na hindi niya kayang bigkasin. Naglakad siya at ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lumang simbahan sa kanilang lugar. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa likod, sa ilalim ng malamlam na liwanag mula sa mga stained glass na bintana. Dito, sa harap ng altar, sa gitna ng katahimikan, bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang pinipigilan. Hindi siya nagdasal para sa isang milagro. Nagdasal siya para sa kapatawaran. Patawad, Panginoon, bulong niya sa hangin. Patawarin ninyo ako sa pagsisinungaling ko. Patawarin ninyo ako kung naging makasarili ako. Ayoko lang pong mawala sa akin ang anak ko. Siya na lang po ang mayroon ako. Bigyan niyo po ako ng lakas, isang pahiwatig, isang daan palabas. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Nang lumingon siya, nakita niya si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Nang sa wakas ay tumahan siya, nagsalita si Gabriel sa isang mahinang boses. Alam kong nahihirapan ka, Elisa, at alam kong mayroon kang mabigat na dinadala na hindi mo masabi sa akin. Pero gusto kong malaman mo, ano man yon, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Lumuhod si Gabriel sa harap niya, sa malamig na sahig ng simbahan. Hindi ito naglabas ng singsing. Tinitigan lang siya nito sa mata. Ang mga mata ay puno ng isang klase ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Pakasalan mo ako, Elisa, sabi nito. Hindi para takasan ang problema, kundi para harapin natin ito ng magkasama. Pakasalan mo ako, at legal kong aampunin si Sofia. Magiging santos siya. Magiging anak ko siya sa harap ng batas. Hindi na nila siya magagalaw. Hindi na nila kayo magagalaw. Hayaan mo akong protektahan kayo. Hayaan mo akong maging pamilya ninyo. Ang alok ni Gabriel ay isang sinag ng araw sa gitna ng kanyang kadiliman. Isang tulay sa ibabaw ng isang bangin. Ngunit alam niyang ang tulay na yon ay marupok. Kung tatanggapin niya ito, idadamay niya ang isang mabuting tao sa kanyang kasinungalingan. Isang panibagong kasinungalingan para takpan ang isang luma. Bago pa man siya makasagot, ang araw niya ay lalo pang naging isang bangungot. Pag-uwi nila, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa labas ng kanilang pinto. Si Julian. Mukha itong pagod at miserable. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng desperasyon. Elisa, pakiusap. Mag-usap tayo. Sabi nito, ang boses ay garalgal. Hindi ko gustong saktan ka. Maniwala ka sa akin. Gusto ko lang malaman. Kung anak ko siya, kailangan kong malaman. Para may dahilan ako para lumaban. Para may dahilan ako para mabuhay. Nakatayo si Eliza sa gitna ng dalawang lalaki. Sa isang banda ay si Gabriel na nag-aalok ng isang ligtas na hinaharap na puno ng kasinungalingan. Sa kabilang banda ay si Julian, ang nakaraan na humihila sa kanya pabalik, na nag-aalok ng isang katotohanang sisira sa lahat. Sa loob ng kanyang apartment, sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang court order, ang simbolo ng kanyang pagkatalo. Tumingin siya sa papel, pagkatapos ay kay Gabriel, at pagkatapos ay kay Julian. Pakiramdam niya ay guguho na ang mundo sa kanyang paanan. Wala nang matatakbuhan. All is lost. Dumating ang araw ng paghuhukom. Ang hangin sa loob ng DNA testing center ay mabigat at malamig. Sa isang sulok, nakaupo si Adelaida Montenegro. Ang mukha ay naglalarawan ng tagumpay, na para bang nanalo na siya sa isang loterya. Sa tabi nito ay si Julian, hindi mapakali. Ang mga mata ay nakatutok lamang kay Eliza at sa batang hawak niya. Si Sofia, na walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon, ay mahigpit na nakayakap sa leeg ng kanyang ina. "Mommy,
I'm scared. Who are they? Hinalikan ni Eliza ang kanyang anak sa noo. Don't be scared, baby. Mommy is here. Sa likod niya, nakatayong parang isang pader si Gabriel, handang saluhin siya kung sakaling siya ay bumagsak. Huminga ng malalim si Eliza. Isang hiningang naglalaman ng lahat ng kanyang takot, pagsisisi, at pagmamahal. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pag-iyak. Naglakad siya palapit sa mag-inang Montenegro. Tinaas niya ang kanyang noo. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Julian ng diretso sa mga mata. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina. Julian, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Isang katahimikang nakakabingi bago ang isang malakas na bagyo. May sasabihin ako. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Eliza ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang tambol na nagbabadya ng pagsabog ng katotohanang matagal niyang itinago. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Julian, puno ng pag-asa at kaba. Sa gilid, nakita niya ang nangisi sa mga labi ni Adelaida. Isang nangisi na nagsasabing, nakuha na nito ang gusto. Huminga siya ng malalim. Hinigpitan ang yakap kay Sofia na nakasubsob ang mukha sa kanyang balikat. Ito na ang huling pagkakataon na mapoprotektahan niya ito sa pamamagitan ng katahimikan. Hindi na kailangan ng DNA test. Simula niya, ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang kalooban. Dahil alam ko na ang magiging resulta, alam ko na noon pa man. Tumingin siya ng diretso kay Julian, hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagmamahal na nakatago sa kanyang mga mata. Naalala mo ba, Julian, ang huling pagkakataon na nawalan ako ng anak? Ang mga salita ay tila mga bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang sakit, ang pagdurugo, ang pakiramdam na wala na namang natira. Pagkatapos noon, iniwan mo ako. Tinapon, pinalitan. Bawat salita ni Eliza ay isang suntok sa sikmura ni Julian. Bawat alaala ay isang multong bumabalik para singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang imahe ni Eliza sa kama ng ospital, duguan at wasak, ay biglang naging napakalinaw sa kanyang isip. Ang lamig ng kanyang mga salita, ang pagtalikod niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Eliza at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Sinalo niya ang lahat ng yon dahil alam niyang nararapat lang ito sa kanya. Pero bago mangyari ang lahat ng yon, pagpapatuloy ni Eliza, ang boses ay nagsimula ng manginig. May ginawa ako. Isang bagay na desperado. Isang bagay na makasarili. Dahil mahal na mahal kita noon, Julian. At gagawin ko ang lahat para lang manatili ka. Napakunot ang noo ni Julian. Anong ibig mong sabihin? Huminga muli si Eliza. Eto na. Bago pa ako muling magdugo, sa sobrang pag-asam kong magkaanak tayo, at sa pakiramdam kong malapit ka nang mawala. Lihim akong sumailalim sa isang procedure, isang in vitro fertilization. Ang katahimikan sa silid ay naging mas mabigat. Nakita ni Eliza ang pagkalito sa mukha ni Julian, ang unti-unting pagkawala ng ngisi sa mukha ni Adelaida. Pero hindi galing sa iyo ang ginamit. Pag-amin niya, ang mga salita ay tila isang sumpa na sa wakas ay pinakawalan niya. Galing ito sa isang sperm donor, isang estranghero. Dahil naisip ko, baka iyon na lang ang huling paraan para mabuo tayo, para maisalba ang pamilya natin. Hindi ko pa nasasabi sa iyo dahil gusto kitang sorpresahin. Pero bago pa dumating ang pagkakataong yun, dumating ka na dala ang annulment papers. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Kaya heto, sabi ni Eliza, habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Heto ang resulta. Hindi siya Montenegro, Julian. Hindi siya galing sa'yo. Galing siya sa akin, sa desisyon ko, sa pag-asa ko. At sa huli, siya ang nag-iisa kong kayamanan.
Ang katotohanan, ito na pala ang katotohanang matagal niyang hinahanap. Ngunit hindi ito nagdulot ng kaluwagan. Hindi ito nagdulot ng galit. Ang tanging naramdaman ni Julian ay isang malawak, walang katapusang kalungkutan. Isang pagguho ng lahat ng bagay sa loob niya. Hindi dahil hindi niya anak si Sofia, kundi dahil sa wakas ay naunawaan na niya. Ang lalim ng desperasyon ni Elisa, ang tindi ng sakit na idinulot niya, ang kalupitan ng mga ginawa nila ng kanyang ina. Itinulak nila ang babaeng minsan niyang minahal sa isang desisyon na walang ibang pagpipilian, at pagkatapos ay pinarusahan pa nila ito dahil doon. Napatingin siya sa ina niya. Ang mukha ni Adelaida ay hindi na naglalarawan ng tagumpay, kundi ng purong galit at kahihiyan. Sinungaling! Sigaw ni Adelaida. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Isa kang maruming babae. Peke! How dare you make a mockery of my family's name? Isa kang kahihiyan. At doon, isang bagay sa loob ni Julian ang sumabog. Ang tanikalang pumipigil sa kanya sa loob ng maraming taon ay biglang naputol. Ang takot sa kanyang ina ay napalitan ng isang matinding galit. Tama na, ma! Sigaw ni Julian, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sigaw ng isang lalaking sa wakas ay natagpuan ng kanyang boses. Gulat na napatingin sa kanya si Adelaida at maging si Elisa. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Humarap si Julian sa ina. Ang mga mata ay nag-aapoy. Siya ang sinungaling, siya ang kahihiyan. Tumingin ka sa salamin, ma. Tayo ang sumira sa kanya. Ako ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito dahil sa sobrang kaduwagan ko, dahil mas pinili kong sundin ka kaysa sa puso ko. Humakbang siya palayo sa ina at palapit kay Elisa. Kasalanan ko to, Elisa. Lahat ng ito, kasalanan ko. Tumingin siya sa umiiyak na si Sofia, na ngayon ay takot na sa nangyayari. At sa batang iyon, na hindi niya kadugo, nakita niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Bumagsak ang mga balikat ni Julian, wasak, talunan, puno ng pagsisisi. Si Eliza, na nakakita sa wakas ng tunay na pagsisisi sa mga mata ni Julian, ay wala nang naramdamang galit. Tanging awa at isang malungkot na pagtanggap. Kinuha niya ang kamay ni Gabriel. Uwi na tayo, bulong niya. Tumango si Gabriel, inakbayan siya, at nagsimula silang maglakad papalayo. Iniwan nila ang gulo. Iniwan nila ang mga guho ng pamilyang Montenegro. Habang naglalakad, narinig ni Elisa ang huling sinabi ni Julian sa ina nito. Tapos na tayo. Ang biyahe ni Julian pauwi sa mansyon ay isang malabo at tahimik na paglalakbay. Hindi na niya kasama ang kanyang ina. Nagpaiwan ito sa klinika, marahil ay sinusubukang iligtas ang anumang natitira sa kanyang nasirang pride. Ngunit para kay Julian, wala nang dapat iligtas. Ang lahat ay abo na. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Isang katahimikang masakit sa tainga. Ang bawat mamahaling gamit, bawat portrait na nakasabit sa dingding, ay tila nangungutya sa kanya. Mga simbolo ng kayamanang ipinagpalit niya sa tunay na kaligayahan. Umakyat siya sa kanyang kwarto, ang kwartong ibinabahagi nila ni Cassandra. Kinuha niya ang isang malaking maleta at walang emosyong sinimulang ilagay ang kanyang mga damit, sapatos, at personal na gamit. Hindi na siya nag-isip. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa kanyang isip. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para isagawa ito. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Cassandra ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ito sa may pinto, nakapamewang, ang mga mata ay walang mababakas na pag-aalala. Tanging pagkainis. Aalis na ako. Simpleng sagot ni Julian. Hindi tumitigil sa pag-iimpake. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Cassandra. Aalis? At saan ka pupunta? Babalik sa basurerang yon?
Nabalitaan ko na ang iskandalo. Huwag kang mag-alala, Julian. Mabilis kumalat ang balita. Kahiya-hiya. Hinarap siya ni Julian sa wakas. Ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod. Tapusin na natin to, Cassandra. Alam nating pareho na matagal na itong tapos. At iwanan ang lahat ng ito? Tanong ni Cassandra. Iginagala ang tingin sa marangyang silid. Hindi ako tanga, Julian. Pero sige, kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit isang kusing mula sa akin o sa pamilya ko. Wala akong kukunin, sagot ni Julian. Wala na akong pakialam sa pera. Natapos siyang mag-impake. Hinila niya ang maleta at naglakad papunta sa pinto. Huminto siya sa tapat ni Cassandra. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang babaeng naging asawa niya sa loob ng 5 taon. Sana mahanap mo ang kaligayahan mo, Cassandra. Yung totoo. Hindi na siya lumingon pa. Habang pababa siya ng hagdanan, nasalubong niya ang kanyang ina na kararating lang. Ang mukha ni Adelaida ay puno ng galit na hindi pa niya nakita kailanman. Saan ka pupunta, Julian Montenegro? Sigaw nito. Matapos mo akong ipahiya sa harap ng lahat, tatalikuran mo ako? Huminto si Julian. Hinarap niya ang ina, hindi na bilang isang anak na takot, kundi bilang isang lalaking nagpapalaya sa kanyang sarili. Hindi kita tinatalikuran, ma. Pinipili ko lang ang sarili ko. Sa unang pagkakataon, tapos na akong maging sunod-sunuran. Tapos na akong maging duwag. Kung lalabas ka sa pinto na yan, banta ni Adelaida. Nanginginig ang boses sa galit. Huwag ka nang babalik. Itatakwil kita bilang anak. Wala kang makukuhang mana. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Julian. Hindi na mahalaga yon, ma. Dahil matagal ko nang nawala ang pinakamahalaga kong yaman. At sa mga salitang iyon, hinila niya ang kanyang maleta at lumabas sa pinto. Iniwan ang malamig at walang buhay na mansyon. Iniwan ang kanyang nakaraan. Samamantala, sa maliit at mainit na apartment ni Eliza, ang pakiramdam ay magaan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay sa wakas ay nawala. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ay nagpalaya sa kanya. Nakaupo sila ni Gabriel sa sofa habang si Sofia ay mahimbing nang natutulog sa kwarto. Tahimik sila, ngunit ang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Salamat, Gab. Basag ni Eliza sa katahimikan. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Bakit naman kita iiwanan? Sagot ni Gabriel, hinawakan ng kamay ni Eliza. Mas lalo lang kitang hinangaan. Sa tapang mo, sa pagmamahal mo kay Sofia. Tumingin si Eliza sa kanya. Ang mga mata ay nagsusumamo ng pag-unawa. Pero nagsinungaling ako sa'yo. Ang mahalaga ay ang ngayon, sabi ni Gabriel. At ang mahalaga, mahal kita, Elsa. Mahal ko kayo ni Sofia. At ang alok ko sa simbahan? Totoo yun. Walang nagbago. Muling lumuhod si Gabriel sa harap niya. Sa pagkakataong ito, may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing, hindi mamahalin, ngunit kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanilang sala. Eliza Reyes, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Will you build a new, honest and happy life with me? Will you marry me? Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Tumingin si Eliza sa lalaking minahal siya sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Ang lalaking nakita ang kanyang tunay na halaga. At sa gitna ng mga luhang ngayon ay dala na ng purong kaligayahan, tumango siya. Oo, Gab. Yes. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City, isang bagong pamilya ang nabubuo. Itinayo sa pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad. Sa isang bakanteng condo unit sa Makati, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng salamin, mag-isa. Si Julian,
Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Isang estranghero, isang lalaking nawala sa sarili. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagsisisi, may isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi pa huli para maging isang mabuting tao. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi para tawagan si Elisa, kundi para tawagan ang kanyang abogado. Mayroon akong ipapagawa, sabi niya. Ang boses ay matatag. Tungkol ito sa isang trust fund para sa pag-aaral ng isang bata. Ang pangalan niya ay Sofia. Isang taon ang lumipas. Ang Elisa's Oven ay hindi na lang isang maliit na panaderya. Naging isa na itong paboritong tambayan sa kanilang komunidad. Ang espasyo ay lumaki, ang mga mesa ay dumami, at ang dating simpleng tindahan ay isa ng maaliwalas na cafe na laging puno ng tawanan at amoy ng bagong lutong cake. Sa isang sulok, nakasabit ang isang malaking litrato. Isang litrato ng kasal. Si Elisa, sa kanyang simpleng puting bestida, ay nakangiti ng napakatamis. Sa tabi niya ay si Gabriel. Ang mga mata ay sumisigaw ng purong pagmamahal. At sa harapan nila, hawak ang isang basket ng mga bulaklak, ay si Sofia, na nakasuot ng damit na katulad ng sa kanyang ina. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Ang buhay ni Elisa ay payapa na. Ang mga gabi ay hindi na binabagabag ng mga multo ng nakaraan. Ang mga umaga ay laging sinasalubong ng halik mula kay Gabriel at ng mahigpit na yakap mula kay Sofia. Natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Isang araw, habang abala si Elisa sa pag-aayos ng mga papeles ng kanilang negosyo, isang sulat mula sa bangko ang dumating para sa kanya. Hindi niya ito pinansin noong una, iniisip na isa lamang itong karaniwang bank statement. Ngunit nang buksan niya ito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang educational trust fund, itinatag para sa kanyang anak, si Sofia Reyes Santos. Ang halagang nakalagay ay napakalaki, sapat para pag-aralin si Sofia sa pinakamagandang universidad sa bansa. Mula kolehiyo hanggang sa master's degree, ang pangalan ng nagtatag ng pondo, Anonymous. Natigilan si Elisa. Hawak ang papel, ang puso niya ay biglang nakaramdam ng isang pamilyar ngunit malayo ng kaba. Iisa lang ang taong kaya at gagawa nito. Si Julian. Ilang araw niyang inisip kung ano ang dapat gawin. Dapat ba niyang tanggapin? Dapat ba niyang ibalik? Isang hapon, habang nag-iisip siya, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing sa isang hindi rehistradong numero. Eliza, pwede ba tayong mag-usap? Sa huling pagkakataon, may gusto lang akong ibigay. Kinabahan siya, ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin para tuluyan ng maisara ang aklat. Nagpaalam siya kay Gabriel na nagbigay sa kanya ng isang halik sa noo at isang tango ng buong pagtitiwala. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa kanilang lugar. Ang Julian na dumating ay ibang-iba na sa Julian na huli niyang nakita. Ang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at maong. Ang aroganteng tindig ay napalitan ng kapakumbabaan. Ang mga mata niya, bagamat may bahid pa rin ng lungkot, ay mayroon ng kapayapaan. Salamat sa pagdating. Simula ni Julian. Tumango lang si Eliza. Tungkol sa trust fund, pagpapatuloy ni Julian, huwag kang mag-alala. Wala itong anumang kondisyon. Hindi ko sinusubukang bilhin ang kapatawaran mo o ang karapatan ko sa kanya. Gusto kong makasigurado na magiging maganda ang kinabukasan niya. Yun lang. Salamat, Julian. Mahinang sagot ni Elisa. Pero hindi mo kailangang gawin yon. Kailangan, sabi ni Julian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para sa sarili ko, para maramdaman kong may isang bagay akong nagawang tama. May inilabas siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Para kay Sofia, regalo para sa kaarawan niya.
Binuksan ito ni Elisa. Sa loob ay isang silver locket na may nakaukit na isang maliit na sunflower. Simple, ngunit maganda. Hindi ko nahihilingin na patawarin mo ako, Eliza, sabi ni Julian habang dahan-dahang tumatayo. Dahil alam kong hindi sapat ang kahit anong salita. Ang tanging hiling ko lang ay maging masaya ka. Maging masaya kayo dahil yun ang nararapat sa'yo. Tumingin si Eliza sa lalaking nasa harapan niya. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay matagal nang nawala. Ang sakit ay naghilom na. Ang natira na lang ay isang malungkot na alaala ng isang pag-ibig na naligaw ng landas. Pinapatawad na kita, Julian, sabi ni Elisa. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang isang huling tinik ang natanggal sa kanyang puso. Maging masaya ka sana. Tumango si Julian. Ang mga mata ay bahagyang nag-unahan sa luha. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Walang lingon-lingon. Isang tahimik na pamamaalam. Ilang buwan pa ang lumipas. Abala na sina Eliza at Gabriel sa paghahanda para sa Pasko sa kanilang kafe. Isang araw, sa bunto ng mga sulat na dumarating, may isang postcard na kakaiba. Galing ito sa isang malayong probinsya sa Palawan, isang lugar na kilala sa mga volunteer works. Ang nasa litrato ay isang grupo ng mga bata, nakangiti sa harap ng isang bagong tayong silid-aralan. Sa likod nila, sa isang sulok, nakatayo ang isang pamilyar na lalaki. Si Julian. Payat ito, sunog ang balat sa araw, ngunit ang nangiti nito ay totoo. Isang nangiting hindi pa nakikita ni Eliza kailanman. Sa likod ng postcard may isang maikling sulat kamay. Dito, sa wakahoy natututunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang lalaki. Hindi ito tungkol sa pangalan o sa yaman. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iba na muling bumangon. Ipinakita ni Eliza ang postcard kay Gabriel. Nagkatinginan sila at ngumiti. Isang nangiti ng kapayapaan. Ang bawat isa, sa kani-kanilang paraan, ay sa wakas ay natagpuan na ang kanilang daan. Ang araw ay ginintuan at ang sinag nito ay tumatagos sa malaking salaming bintana ng Eliza's Oven na ngayon ay mas kilala na bilang The Santos Cafe. Ang hangin ay puno ng pamilyar na samyo ng kape, tsokolate at pagmamahal. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga masasayang litrato ng mga costumer at sa isang espesyal na pader, nakasabit ang mga drawing ni Sofia. Bawat isa ay isang makulay na kwento. Ngayon ay isang espesyal na araw, ika-6 na anibersaryo ng kafe at ika-7 kaarawan ni Sofia. Sa gitna ng kafe, isang mahabang mesa ang nakaayos para sa selebrasyon. Si Eliza, nasuot pa rin ang kanyang paboritong apron, sa ibabaw ng isang simpleng bestida, ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Wala na ang bakas ng takot o lungkot sa kanyang mukha. Ang bawat ngiti niya ay abot sa kanyang mga mata. Isang testamento ng kapayapaang kanyang natagpuan. Mommy, Mommy, look! Tumatakbong lumapit si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Isa na namang obra maestra. Wow! Ano yan, sweetie? Tanong ni Eliza, lumuhod para pantayan ng anak. Ipinakita ni Sofia ang kanyang drawing. 3 tao. Isang babae, isang lalaki, at isang batang babae sa gitna. Magkakahawak kamay. Sa itaas, nakasulat sa hindi pa perpektong letra, My Family. Ang ganda-ganda naman, anak, sabi ni Eliza. Niyakap ng mahigpit si Sofia. I love you so much. I love you too, Mommy, sagot ni Sofia. Where's Daddy? Right here, Princess. Lumabas si Gabriel mula sa kusina. May daladalang isang malaking chocolate cake na may 7 kandila. Ang dating simpleng panadero ay isa ng kumpiyansang negosyante, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga mata para sa mag-ina niya ay hindi nagbago.
Happy birthday, Sofia ko! Bati ni Gabriel, maingat na inilapag ang cake sa mesa. Happy anniversary sa atin, mahal! Lumapit si Gabriel kay Eliza at binigyan ito ng isang mabilis ngunit matamis na halik. Salamat sa lahat, Eliza. Pinasaya mo ang buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para muling maging masaya. Sagot ni Eliza, hinawakan ng pisngi ng asawa. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinipili nating ibigay araw-araw. Tinawag nila ang kanilang mga staff na itinuturing na rin nilang pamilya at pinalibutan nila ang mesa. Kinantahan nila si Sofia ng happy birthday. Habang pinagmamasdan ni Eliza ang kanyang anak na nakapikit at taimtim na nagwi-wish, bago hipan ng mga kandila, isang nangiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. Naisip niya ang kanyang mahabang paglalakbay, ang sakit, ang luha, ang mga pagsubok. Naalala niya ang babaeng minsan ay wasak at nawalan ng pag-asa. Ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang munting paraiso, napagtanto niya na lahat ng sakit na yon ay may dahilan. Ang mga sugat ng nakaraan ang siyang nagpatatag sa kanya, ang nagturo sa kanya kung paano tunay na mahalin ang sarili, at ang nagdala sa kanya sa tahanang ito. Isang tahanan na hindi binuo sa isang marangyang apelyido o sa obligasyon na magkaroon ng tagapagmana. Isang tahanan na binuo sa harina, asukal, at walang hanggang pagmamahal. Pagkatapos hipan ni Sofia ang mga kandila, nagpalakpakan ng lahat. Niyakap ni Sofia ang kanyang mga magulang. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Niyakap ni na Eliza at Gabriel ang kanilang anak. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang munting kafe, sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, naramdaman ni Eliza ang isang kompletong kaligayahan. Wala na siyang hihilingin pa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa abalang kalye, sa mga taong dumadaan. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, puno ng mga kwento ng pighati at pag-asa. At ang kwento niya, na nagsimula sa isang madilim na silid ng ospital, ay nagtatapos dito, sa isang lugar na puno ng liwanag, sa isang tahanan na tinatawag na pag-ibig. Sa huling nota ng kwentong ito, malinaw na ipinakita ng buhay ni Eliza Reyes na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyido, yaman o dugong minana, kundi sa tibay ng puso at sa tapang na ipaglaban ang tama. Ang mga pumili ng kasakiman at panlilinlang ay humarap sa sariling kaparusahan, habang ang mga nagmahal ng tapat ay ginantimpalaan ng kapayapaan at pag-asa. Sa piling ni Gabriel at sa munting panaderyang itinayo mula sa pawis at pangarap, natutunan ni Eliza na ang pamilya ay hinuhubog ng malasakit, hindi ng pamana. Ngayon, gusto naming marinig ang boses ninyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Eliza, pipiliin niyo ba ang manatili para sa pangalan at kayamanan o lalakad palayo para sa dignidad at pagmamahal? May karanasan ba kayo na nagturo sa inyo na ang kabutihan ay laging may balik? Kumusta na kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong mabigat o may tagumpay na nais ibahagi? Salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala. Nandito kami para makinig, umunawa, at magbahagi ng mga kwentong may saysay kasama kayo sa bawat hakbang.